Kuha ng kakao. Maliit pa lang. So good morning po sa inyo mga karoder, maayong buntag po sa inyong lahat. So ayan dong, maayong buntag dong, maayong buntag. So ngayon pala ay mag-harvest kami ng kakao. Kasi ayan, ang dami ng hinog ng kakao at saka yung kape. Pero yung kape siguro maya-maya i-harvest din namin. So dito muna kami sa kakao. And good morning po pala sa inyong lahat po dyan, no? At ayan po. Andito na ako sa kakawan ni Lolo. Yan, ito mga kakao. Mga kakao. Saan tayo dong? Ay, nasa dulo. Meron pa sa dulo dong, no? Tignan nyo. Ano? Yung ibang kakao ay sobrahan sa kahinog. Doon tayo sa dulo dong. So aanihin namin ay i-harvest namin yung kakao kasi ang dami ng hinog. So ayan, ito mag-harvest kayo. Yan, ang dami ang dami. Si Lolo ang naglagay nito lahat, yung naglagay ng plastic para hindi siya ma-insekto. Ito yung kakao. Yan, hinog na. Yung iba ay nasubrahan sa kahinog. Ano pa doon. Adong, ay ikaw lang itig sa kadong. So yung aking pinsan yung umakyat kasi maliit lang siya. Kung ako ang aakyat baka mabali yung sanga. Ayan, to hinog na hinog. Yan, tingnan, ang dami dito, no. Ayan. Yan yung aking pinsan yung aakyat ng yung mga kakao, tapos ihulog lang yan niya sa sa baba. Yung mga kakao. Yan. Mandong. Yan. Saka dito pa kukuhin ko nga to. Ito. Ay, gamitan ko na lang to ng yung undang. Kunin muna namin ni Dudong yung ito. Ta, namisik. Ha? Ako liguan. Yan. So, ayan. Saan yung bandong? Po, saan yung balde natin, no? Yung balde. Yan, ganito lang po talaga saan po. Ganito lang sa Mindanao.
basta masipag ka lang po talagang magtanim, ano talaga, meron kang aanihin, di ba? Kasi ito, mabinta to. Yung gawing yung tabliya. Masarap nito pag ano, yung gawing sampurado. Yan, ito yung kanyang mga buto ng kakao. Tapos ilagay sa balde kasi ibilad to sa ibilad sa araw. Init. Para maging tuyo, tapos pagkatapos noon ay yung priprituhin ba yun, yung sangagon. Basta priprituhin. Yung ganun. No, tingnan nyo. Dito kami sa ni Lolo. Oh, ito. Kainin mo to, Dong? Kainin ni Dodong. Magpakita ka sa camera, Dong. Kita Dong. Kakainin niya yung hindi ka makita, Dong. Yung mukha mo, Dong, hindi makita. Yan. Oh, kakainin niya kasi maganda yung mo, pagkatubo niya. Kasi kapag hindi mo babalutin ng plastic yung kakao, maraming mga insekto na kagagatin yung balat ng kakao. Kaya hindi maganda yung pagtubo ng ng kakao kasi kinakain siya ng insekto. Yan, katulad nito. Yan. Hindi maganda yung pagkatubo ng liso, yung buto. Ganito lang talaga kapag basta masipag ka lang po talaga magtanim, no. Meron ka talagang anihin, tapos yung mga yung katulad ng kape, yung kakao, at saka ito hindi to, Dong, parang oo nga, ito kinagat to ng insekto kasi hindi maganda yung kanyang tubo ng kanyang mga buto. Ito parang ito hindi nasobraan sa kahinog. Bakit ang pangit to? So, ayun mga karoder, no, itong kakao kasi ni Lolo ay bali, markot yung yung maliit pa lang siya, ay hindi siya hindi lalaki, hindi tataas yung kanyang puno. Ito yung klaseng markot na kakao. So, ayan, tignan nyo dito, ayan. Dito pa, ito, pwede na to. Ito, nasubraan sa hinog to. Ito, nasubraan sa hinog, pakita ko sa inyo tignan nyo, naging naging brown, di ba? Yung kapag yung kakao ay mahinog ay maging yellow or yung basta may pagka-yellow. Ito, sobrang na to siya sa kahinog kasi naging brown na siya. Yan, ito pa, ang dami. Kasi si Lolo, nung tumanda na siya, ito ang kanyang parang libangan ni Lolo na pagkukuha ng kakao. Kasi ito din mga karoder, alam nyo ba na ang nito mahal, makapira na kanito itong kakao na to. So ganun talaga kapag masipag ka lang dito sa bukid, ganun. Meron kang aanihin na mga ganito katulad dito, mabubuhay ka talaga, no? Kasi yung lolo ko simula dati mahilig talaga yung magtanim ng mga ano. Dati kasi nung bata pa ko, 5 years old, ni Lolo, ang kanilang tanim dati ay yung tubo. Tubo. Pagkatapos nung tumanda na si Lolo, nung patanda-tanda na siya, so nagtatanim siya ng ganito, yung kakao. Si Lolo nga lang nito, nagbalot lahat dito, Dog, no? So yung aking pinsa, lagyan niya ng plastic yung yung maliit pa na kakao para hindi siya makagat ng insekto. Yan. Kasi kapag hindi pa ang tawag nan, hindi pa siya masira yung plastic, kung pwede pa siya ibalot sa ibang kakao, so
Ayan. Pwede bang? Pwede pa. Ayan dong, ito dong. Meron dito dong isa. Yan, ito. Babalutin yan. Yan. Kasi si Lolo, ito lang talaga yung ginagawa ni Lolo dito. Pag pumunta siya dito sa pupunta siya sa kanyang mga kakawan para mag-asikaso ng kanyang katulad nito, babalutin. Tapos yung mga hinog ay kunin. Ayan. Meron pa dong, wala na. Ito hindi, ito dong, hindi pa to siya dong, hindi to pwede kasi maliit pa. Yan, ito yung kape. Bukas dog no. Ang daming hinog oh. Kape. Yan, daming kape. So, ayan mga karoder, tapos na kaming magkuha ng kakao. Yung mga buto ng kakao. Ayan, si Dodong, andun ka Dodong yung kakao. Ipakita natin dong yung kuha natin dong. Ayan, puno na yung maliit namin na balde. So, ayan, pauwi na kami dun. So ayan o, ayan, makakuha ni Lula. Kape ni Lula. So, ganun talaga mga karoder, no? Kapag walang talaga, masipag ka lang magtanim at saka basta ako lang, masipag ka lang magtanim kasi ang puhunan lang po talaga sa bukid ay ang pagsisipag lang. Kasi yan yung yan yung andito, yung parang kumbaga kapangyarihan ng isang tao. Kasi kapag mayroon kang aanihin na mga katulad nito, yung mga kakao, kape. So ayan, pwede na. Solve na yung pambili ng kanin at saka ulam. Kasi yung aming baldi na maliit ay napuno na. So kaya uuwi na kami ni Dudong Igwit. Yung kanyang angga, Dudong Igwit. So ito na yung ko dito, buddy. Diba doon sa Cebu meron akong buddy doon, dalawang mga bata, si Jan at saka si Kyle. Dito naman yung aking mga pinsan, tatlo sila. Anong pangalan mo dong? Ha? Kurt, Jade at saka si Rinel at si Nathan. So ayan, papauwi na kami dun sa bahay. Kasi ilagay na namin yung nakuha namin na kakao. Ayan, ito lang mga karoder, ito yung dito sa amin. Dito sa Mindanao. Bukid. Nakikita nyo naman sa paligid po na ang dami pong mga punong kahoy, mga damo. Full green din dito yung yung view dito sa amin. At saka pala no, yung kape ay marami na siyang hinog. So siguro tutulungan namin yun anihin nila mama at saka si Lula, si Dodong at ako. Kasi yung mani kasi ay hindi siya. Maliit lang siya yung yung kape. Maliit kaya matagal siya i-harvest. So tutulungan ko na lang sila Lula at saka si mama. Kasi ngayon, bali ang nag-harvest lang ng kape ngayon ay si mama at saka si Lula. So kami naman ni Dodong ay yung kakao. So ayan, napuno na yung aming balde. So dadalhin namin dun sa mga sa lumang bahay ni Lula dito. Sa kabila, kumbaga dito kumbaga sa kabilang bundok kasi yung bahay nila Lula dun yung malapit sa highway andun. So ngayon, andito kami kasi yung Lula ko talaga hindi siya mapakali kapag hindi siya makapunta dito. So kaya ayan, dito kami ngayon. Nag-aani ng kape at saka kakao. So ayan mga karoder, salamat po talaga sa inyong pagsama niyo ngayon sa aking vlog, and sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon, and huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong vlog. And ayan po, hanggang dito ko lang po, and kita-kits sa susunod ko na vlog. Bye bye po.